Tama po kayo dyan, Mr. Chair. In fact, mayroon pong circular po ang DILG issued in 2020, which it's the issuance of franchise of bicycles, which specifically mentioned po ang electric. Ang alagay po doon, ang bago po bigyan ng pangkisa, it should be due to the registered with LTO. And ibabangga naman po natin siya sa provision ng 436. Kung registered po siya sa LTO, it should be given by the driver's license holder. Very good. Okay, so what's gonna happen? Comes January 2, ata yung binigay ng tanong. So ano mangyari po pagdating ng January 2? Hindi po, Mr. Chair, ang magiging focus po ng sure, of course, yung ginagamit po natin, yung mga ginagamit po sa common carrier, ang kailangan po in coordination with the ILG and the local government code, ay masigurado po na nakarehistro po doon po sa LTO. Okay, so maging klaro tayo. So starting January 2, kailangan itong mga e-trikes registered na sa LTO. Tama po, Mr. Chair. Okay. Paano ibig sabihin, okay. Ito muna. Isa-isa natin kasi para hindi magkalituan. Marami na din sa atin ngayon. Let's just talk about e-trikes muna. Yung electric vehicle o hindi na kinabitan ng sidecar. Whether yan ay pampasada o pang-personal use, ano po yung plano niyo doon? Again, ulitin ko, whether that is pampasada o panghatid sundo lang, personal use, e-trikes we're talking about. Anong plano niyo po doon? Well, Mr. Chair, kung lumagpas na po siya sa 50 kilos, regardless na po, kailangan na pong i-register. So, yung isang e-bike po, pag nilagyan nga po natin yan ng sidecar, I'm pretty sure, Mr. Chair, it's more than 50 kilos. Definitely. So, ibig sabihin, whether pang, ano mo yan, pang pasada or pang personal use at sundo sa eskwela, it has to be registered. Tama po, Mr. Chair. Yung e-trikes. Okay, at siyempre ibang registration yan kumpara sa regular motorcycles. Tama? Sa mga. So siguro meron kayong special lane para mas papabilis para dito sa mga nagpaparegister ng e-trikes. Special section, special unit. Huwag ilalagay doon sa regular na pila. Tama po, Mr. Chair. Bukod po sa mas mura, bibigyan po namin sila ng special lane as provided naman po under the EVIDA law. At least mabilis dapat yung proseso. Kasi binigyan sila ng panghibulan dyan, dapat magbigay kayo ng maraming tao na mag-asikaso doon sa kanilang ginagawang registration. Tama po, Mr. Chair. Sabi ko, sabi dati na magkaroon sila ng driver's license sa tingin nyo. Di na dyan. Tama po, Mr. Chair. Yun nga po ang sabi nga po ng aming Yusik Unulo, kasama po yan sa ilalabas po na isang department order. So yung driver's license nila, kahalin tulad din sa driver's license ng mga tricycle driver, motorcycle. Specialized, non-professional. Okay. So yung namamasada, professional dapat yun. Tama po. Okay, doon sa mga, mga tatay, nanay dyan, naghahatid sundo lang, gamit yung trike sa kanilang mga estudyante, they must have a non-professional driver's license. So siguro yung plaka, kailangan din na na-define. Kasi ito pa, kumbaga may kulang yung number na ito namamasada at ito hindi. Pag nakita nyo na, nandaraya ka, namamasada ka, kulurong yan, yung sabantalang plaka mo, at saka yung driver's license mo, pang private use, right? So, prepared ka sa mga ganung senaryo. Yes po, Mr. Chair. Naghahanda na po tayo. In fact, isa rin po na pinaghahandaan natin, Mr. Chair, ay yung magkaroon po sila ng unique identification. Kasi base po sa aming pag-aaral, pare-parehas po yung, wala po kasi silang motor number or chassis number. So, halos pare-parehas po yung mga makina or whatever we call that, pare-parehas po. So, parang lalagyan po natin sila ng unique identification na pag-register na po natin. Okay. Now, January 2 binigyan yung tanin, tama? Tama po, Mr. Chair. Okay. Mari, pagdating ng January 2 for the second time, pangalawang tanong, para hindi tayo magkalituan dito. Bago magdating ng January 2, ngayon pa lang ba, kayo po ba yung nakikipag-usap na sa mga taga-DILG, MMDA? Meron bang pag-uusap kayo?
para synchronize po yung gawin yung action. Siyempre, may gagawin kayo action. Kasunod nun, yung DLG may gagawin din action at yung MMDA at sabay-sabay kayo mag-disseminate ng information sa lahat ng mga sa publiko at gumagamit ng trike at e-bikes. Yes po, Mr. Chair. Ano nangyari sa December 2? January 2 next year. January 2, Mr. Chair, isisiguro po namin na sufficient information with by then. Ay kung siguro po namin, Mr. Chair, at para po pag January 2, masunod po natin yung ating pong deadline na kung hindi po sila register, ay tapos nagamit po sila ng ating national code or ay huhulihin po natin sila. Sino mga huli? Well, LTO po, LTO po, but we coordinate also with other law enforcement agencies such as HPG, and we can also coordinate with the government forces, Mr. Chair, na aming pong case. Okay, so ngayon pa lamang dapat nakikita na kayo ng flow ng mga owners nito mga e-trikes na nagpaparegister. Meron na ba? Wala pa rin. So, ibig sabihin, may ng information dissemination if that's the case. Po. Di ba? Oo. Eh, dapat kung nagbigay ka ng tarong na January 2, panguhuli namin kayo, pag hindi ka nagpa-register, dapat by now, may pila-pila dyan sa LTO. Sabi ko, dapat meron kayo special lane, special section, dagdag ng tao. Hindi sila humahalog sa mga regular ng mga owners ng mga vehicles na nagpa-register. Dapat meron silang special lane. Special na pila. At kung pwede, 5 linya yan para mas mapabilis. Ito mga e-trikes I'm talking about. Kasi you gave them a deadline. So if you give them a deadline, make sure na kaya nilang panindigan. Tama po, Mr. Chair. If we're talking out of those e-bikes, e-trikes nga po na above 50 kilograms, talaga naman pong under Avida law since it was passed in 2022, required naman po silang mag-register. So, Sorry ako, nahihirapang sa akin. Sa tingin mo ba, dagdagan pa natin, urog natin from January 2 to February 2? Kasi sabi mo, wala pa rin paparegister. Eh, baka pa natin, di ba? Diba? Okay. yeah, Mr. Chair, of course, taking into consideration po naman po yung ating po mga kababayan po na meron nagmamayari po ng mga e-trikes, e-bikes, kung sa tingin po namin ay hindi po naging sapat ang aming pong ginawa na information drive. Pero po, I'll give you 3 days to think it over. Kasi, para sa akin, nakala ko okay ng January 2, pero sabi mo, hanggang ngayon, wala pa rin nagpaparegister, wala pa rin kayong pila. Meron? Dapat meron na kayong sariling pila para sa mga e-trikes, sa mga e-bikes na gusto magpa-register, may special and stuff like that all over the country para mapanindigan nyo yung deadline na binigyan nyo. So, comes deadline, yung mga nakikita mo din sa kalye, hindi pa sumusunod, pwede yung hulihin. Magalit na siya sa magalit. Diba? So, kung sabi mo, wala pa rin yung pila doon sa LTO para magpa-register ng mga e-trikes, up to now, baka hindi nyo makuha yung deadline. Ano sa palagay nyo? Tama po, Mr. Chair. Ang pag-extend naman po dun sa deadline na aming pong Gusto ko kayo na, ano sa tingin nyo? So, anyway, I'll give it 3 days. Pag-isipan nyo, gumawa kayo ng mga programa na para masiguro na magiging maayos yung implementation nitong bago ng polisiya na kapag nitong araw, hindi pa ka-register, pag-uhuli naman kayo, yung pound namin kayo. Okay? Para maging pwede naman doon sa mga e-trikes operator. Diba? Huwag yung pawara-wara na, January 2, yari kayo. Tapos wala pala kayong mga print ng mga programa para sila po yung makapag-register ng mabilis at maayos. Diba? Now, I'll talk to tricycle operators. Kasi meron ba tayong tricycle operators dito? Actually present po. Not to that is Mr. David Garcia. Kasi, may reklamo sa akin, mga tricycle drivers eh. Now, to Mr. Garcia, ano po yung opinion niyo dito sa issue na pinag-usapan natin ngayon? Unang-una po sa kaalaman ng lahat, study po kami at may prangkisa kami. Kayo po mga tricycle operators, opo. Yung mga electric, nag-umpisa po ito yung bilang suporto sa programa ng gobyerno
nung mag-donate ang national government sa mga LGUs ng 3,000 units na inutang sa Asian Development Bank na $30 million. So, nung panahon na yun, ang iniisip namin, dahil ang electric vehicle, consistent din sa Cleaner Act, Energy Efficiency Act, Climate Change Act, nangutang kami sa Agribank, 28 million. Sumugay kami rito, parang transition lang. Pero lately, dapat naman talaga, yung public safety, mangibabaw. Sumulat kami sa Department of Transportation, magpo-4 wheels na rin kami. Talagang daming kami sa 4 wheels. That's not jeepney operator po. Hindi po. Nagpupusa kami ng multicab. Pakiayos ng microphone ni sir. Hello, wala pa nung sir. Sige, baka Isa kami ng multicab po. multi ka po kayo dati. Kasi nagkaroon ng barang Malacanang, ini-encourage yung TODA na magkooperatiba. Okay. Mag-multicab. Okay po. Nung panahon ng pandemic, yung donation ng Department of Energy, ginamit namin emergency response vehicle. Okay. Tapos, tinuloy na namin. $30 million po ha? Oo, $30 million. Department of Energy, Sabi, sa LGU, galing sa DOE, LGU, pupunta sa amin. okay. Pero saan po original ng pera yun? Galing sa Department of Energy. $30 million To DOE and then LGU. Okay. So, ito naman yung deployment plan. Approved ng Department of Energy. Yung ruta namin, galing dito. Binigyan kami ng prangkisa ng LGU. okay. So, yun yung story namin. At ngayon, humihingi kami ng tulong sa Department of Transportation. Magpo-4 wheels kami. Pwede sa multi-cap po. Electric. Electric vehicle. Okay. Kasi ngayon, national road, EDSA. Okay. Parang sa naman, ginawa mo sa akin naging Kung sa inyo ng LTO. sense mo namin, buti ka, 4 wheels eh. Okay. Tapos nag-e-trike kami, ngayon, magpo-4 kami. Kung talagang bawal na i-trike sa national road, Kayo po na yung e-trike operator. May lisensya po kayo siya. Okay. Pero yung e-trike mo po, hindi register sa LTO. nakaregister po. Meron kasi nakaregister, meron hindi. Hindi na nakaregister kasi ang classification namin L5 eh. Pero wala po kayong TPL. Kasi kung nakabangga po yung inyong right, Hindi ka nare-register kung wala ako. Meron pa naman tipo. kung sa LTO, ang sinasabi po lang register. So, at least kayo po sumunod sa sistema. Opo. Okay. Yung pinag-usapan kasi dito yung pasok sa sistema. So, yung problema po sa inyo. Opo. So, ano po hinain nyo? Nakakadalawang sulat na rin kami Kanino po? sa Department of Transportation. Dahil, Gusto namin magawin ng alternative livelihood eh. Dahil yung e-trike mo yun. yes, pero ang purpose namin, just in case, in the future, mawala yung e-trike namin, meron kami alternative. Kasi nag-in kami sa utang, 28 million sa Agribank eh. Yun po. So, nagbabad kayo sa loan hanggang ano. Para doon sana sa, ano yun, sa multi-crop. Sa e-trike ko, sa e-trike. Oh, nagpapasado na kayo ng e-trike. So, may kumikita na kayo, may pambayad na kasalino. Opo, pero naman ho, yung mga ho, kung napitrace out, hindi kami makakabayad sa utang. So, hindi ito source ng e-trike. Trust me, believe me. Hindi po tayo nandito ngayon para i-press on e-trike. I'm sorry. Kasi yung magyata na source person nakuha natin. Ang source person from the Tricycle Drivers Association. Yes, so, sorry sir ha. Sir, kasi ikaw nasa sistema ka na. Okay ka na sir? Okay, kasi meron ka ng e-trike, fully registered, may driver's license, etc. Then, walang problema po sa inyo. Apo, So, sa tamang sistema. Ang pinag-usapan mo dito yung wala sa tamang sistema. okay. Walang problema sa iyo. So, dapat hindi si sir in-invite natin. We have to resource persons invited. Pero kasi sa kanya, ang problema lang niya, yung loan niya. Yes, opo. O, di nakakabayad sa loan niya dahil
meron siyang e-trike,